Agencies Association. Thank you, sir. Maraming salamat Maraming po. salamat. Nasa Zoom na natin si Dr. Edwin Mercado, ang President at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Pinakuha ko, partner, dahil ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, ang mensahe, dapat maramdaman ng middle class ang zero balance billing ng PhilHealth. Kasi 'di ba ang priority naman natin palagi mga nasa laylayan. Kaya nga, okay lang matagal 'yun, na walang tayong- problema. Matagal na tayong nagsusumamo na pansinin din naman tayo. Dapat nararamdaman din po ng mga lalo na yung nagbabayad. May Correct. kaltas po kada buwan. Kagaya namin na pumapasok sa opisina, parang sweldo namin may kaltas na po sa kontribusyon sa Matik PhilHealth. yun, eh. Ano po? Dr. Edwin, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga, Alvin and Doris. At magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Opo, paano natin po maisa sa katuparan at maipapatupad ang gustong mangyari ni Executive Secretary Recto na dapat ramdam ng middle class na nagbabayad buwan-buwan ng kanilang PhilHealth dues? Ano po yung benepisyo ng PhilHealth? Tama yan, Alvin, Doris. Ang sabi ko nga, malimit ang middle class is only a sickness away from bankruptcy or poverty. Kaya talagang kailangan nating i-address yung kanilang mga hinaing. Una dyan, naglabas na kami ng waiver for interest and penalties dito sa ating mga employers at soon kahit sa ating mga self-employed. So ito ay aalisin natin yung mga naipong mga interest and penalties doon sa mga hindi nabayarang mga premium at pwede rin namang mag-negotiate yung long-term payment ng premium. So ito ay sasakupin mula 2013 hanggang 2025. Pangalawa, talagang kami ay tumingin sa mga paraan kung paano mapalawig yung tinatawag na programa namin na no balance bill. Medyo i-ano natin yon, i-differentiate dun sa zero balance bill ng DOH. Kasi ayon dun sa ating Universal Healthcare Law, yung 11-11223, ay 10% ng basic accommodation ward ng mga private hospital at 90% ng mga public hospital ay dapat talagang nasa no balance bill. At dahil tayo ay naglabas ng mga expansion ng Z-benefit at saka ng across the board increase na halos pumapalo na ng 95% cumulatively or compounded over the past 2 years, ay kami po ay nakikipag-usap na kung paano po talagang isagawa yung no balance bill sa mga pribadong hospital. At kaakibat naman po nito ay nag-iisip din kami ng mga paraan kung paano po ma-incentivize at baka nga po pwede pang humigit sa 10% ng allocation ng rooms nila ay maging no balance bill. So yun po ay pinag-uusapan po namin at binabalangkas na po namin yung palatuntunan para po diyan. Ang pangatlo po ay meron po kaming tinitingnan na supplemental insurance, kung tawagin po ay PhilHealth Plus. Ito po ay karagdagan kasi meron po talagang mga outliers May mga sakit na hindi naman po pare-pareho na maaari pong higit dun sa kino-cover po ng PhilHealth dun sa standard rates po namin. Doc. Kaya ito po ay meron pong konting premium pero may karagdagan pong coverage. At ito po ay pinag-aaralan po namin ng masusi sa aming actuarial projections kung magkano po ang kalalabsan ng premium at coverage. Pero tiyak po namin ito po ay mas mura kaysa po dun sa mga ino-offer ng mga HMOs. Opo, Doc. Ang pangapat po yung zero balance bill, yun pa ay programa po ng DOH. So malamang po mas magandang sila po ang magpaliwanag. Tama. Ngayon, Dr. Edwin, na-curious lang ako, tinatanong ko nga si Doris, pati si Fred, ang aming EP, kaya lang hindi namin sure yung sagot. Yun nga Kung ako ay magkasakit at magpapa-admit ako sa isang private hospital, halimbawa sa Capitol ako nagpa-admit, pero wala akong room. Nandun lang din ako sa ward. Kasi mga hospital na private partner, may mga ward din yan, may charity ward din yan. By rules o by law, mapapakinabangan ko ba yung zero balance billing kung sa private hospital ko nagpa-admit? Ayon po sa batas natin, yan po ay sakop nung no copay. Ibig sabihin po, kung ano po ang coverage ng PhilHealth, ayun lang po dapat ang sinacharge ng ating mga hospital.
Yun nga lang po, nung nakaraang mga 12, 13 taon, hindi ho tumaas ang coverage ng PhilHealth. At ngayon lang po naman talaga na nakaraang 2 taon, medyo humabol. Kaya po kinakausap na namin yung private hospital na ibalik na natin at talagang ipatupad itong no copay for basic accommodations. So ito po ay hindi base sa economic status, kundi po sa napili niyong accommodation or basic bed room po. Depende po dun sa inyo pong napiling kwarto o accommodation. So ang key, ang susi ay wala kang sariling kwarto, Pero, pero private ka, pero nandun ka sa ward. Kahit naman Dr. Edwin, yung mga St. Luke's, Cardinal Santos, Lourdes, yung mga Meron din medyo yan. ano sa inyo, Asian. may mga ward yan, hindi ho ba? Ano nangyari? Hello, tama ka, may mga nakalaan pero hindi lahat ng private hospitals ay talagang pinapatupad yung no copay. Kaya nga kami ay nag-iisip ng mga paraan dahil alam nga namin ang support value ay medyo maliit at medyo ngayon lang lumaki na i-incentivize na kapag talagang maganda ang inyong performance quality-wise at maganda yung tinatawag naming case mix. Kasi pwedeng punan yung 10% na basic accommodation ng mga simpleng sakit. Tapos sabihin nila ng mga hospital, wala na kaming available bed. Pero pag nakita namin na mas komplikado at mga procedure-based cases ang ina-admit, nag-iisip kaming bigyan ng dagdag na financial incentive yung mga hospital na nagko-comply dun sa no copay, dun sa kanilang basic accommodation. Opo, So Doc. yun, binabalangkas na namin and hopefully mailabas namin within the first quarter. Opo, sana nga po madagdagan ng Oo benepisyo, nga. Doc, ng mga middle class. No? After all, ang sweldo nga po namin ikakoy, kaltas na bago namin matanggap, kasali po yung PhilHealth contribution. Ano po? Yung iba naman, partner, kailangan nating parang saluhin Oo. kasi wala naman silang kakayahan. Correct. Under the law, lahat miyembro ng PhilHealth. So tayo yung sumasalo in a sense, plus yung gobyerno, siyempre. So dapat may benepisyo din tayo na mararamdaman mo. totoo. Kabilang na siyempre yung yakap. Yung yakap, lahat tayo makakabenepisyo, Dr. Edwin, hindi ho ba? Tama yan. Automatically eligible yung lahat ng mga PhilHealth members. Yun lang, kailangan talaga tayong pumili ng provider kung saan tayo i-panel o i-assign kasi siya yung magtitimon ng buong patient journey. Ang isang tulong namin sa mga middle class, mas ma-agresibo kaming nakikipag-usap ngayon sa mga private clinics at so far medyo successful na tayo. 20% ng kabuang 4,118 clinics, so almost more than 1,000, ay mga private clinics na alam naman natin para sa mga employed sector o middle class, minsan tinatabangan pumunta dun sa mga RHUs kasi nga medyo crowded. So ito, may option na silang pumunta sa mga private provider at kami nag-engage. At itong gamot ay niro-roll out na rin namin and hopefully mababalitaan nyo na within the next few days kung saan namin na unang Ayun. i-roll out. Oo. Doc, yung mga therapy, pasok din po ba dyan? Meron kaming coverage sa mga mga physical therapy. Usually dito sa mga hospital-based physical therapy. Pero ang directive ko nga doon sa aming accreditation ay i-accredit na rin yung mga freestanding physical therapy, lalo na yung mga community-based therapy. Kasi yun yung mas accessible sa ating mga miyembro. So ito ipalalawigin pa namin. Doc, Ay, salamat. ang sinasabi ni Executive Secretary Recto, sabi niya, they are checking if this may be done through additional funding under this year's national budget. Magkano ang funding na kailangan para mas lalong maramdaman ng middle class ang benepisyo ng PhilHealth? So I think ang tinutukoy ni ES Recto ay yung Zero Balance Bill program ng DOH. Kung saan may nilaan na 1 billion pesos sa aking pagkakaalam
para dun sa mga local government units na ma-cover din ng ZBB program ng DOH. At meron ding plano ang DOH doon nga sa pagpupulong namin na naganap noong January 20 na yung mga overflow ng mga DOH hospital ay pwede nilang idalhin sa pribado man or local government unit hospitals na may kakayanan din na i-treat yung mga ganitong uri ng sakit. At iyon ay i-cover ng DOH galing dun sa kanilang 53 billion na pondo para sa MAIFIP. So yun po yung pagkakaalam ko na dagdag na sinasabi po ni Executive Secretary. Kasi dito po sa PhilHealth, kami po ay meron na pong approved na corporate operating budget at ito po ay nakaangkla nga doon sa na-approve na doon sa GAA. So ito po ay i-maximize po namin. Pero ang alam ko po wala na po muna kaming makukuha for this year. What about yung expansion? Kasi sabi din ni Recto, in-urge niya kayo sa PhilHealth to expand yung benefit packages, especially for the middle class who consistently pay their taxes and contributions, emphasizing the need for contributors to see commensurate benefits. Yun partner ang ano doon, ang pinakapunto doon. Commensurate. Nagbayad ako, dapat may makita akong benepisyo. Correct. So ano itong expanded PhilHealth benefit packages na asahan ng mga kababayan natin this year, Doc? Meron na po tayong naka-roadmap na mga benefit expansion. Una po dyan ay yung mga karagdagan pong Z-benefit for cancer. Meron din po kaming tinitingnan na pagbabago po sa coverage ng leptospirosis kasi yun na po yung new normal ngayon. Hindi na po yan parang paunti-unti dumadami po ang incident ng leptospirosis. Tinitingnan din po namin yung maternal care na isasaklaw na po namin yung prenatal o yung bago pa po manganak, yung panganganak mismo, at saka po yung postnatal para tayin po natin yung first 1,000 day po ng mga bata at maibsan din po natin yung stunting. Kasi malaki rin po yung incident ng stunting dito sa atin. Kaya yun po ang tututukan namin. So ito po ay available both for ano naman po, the indirect, as you said nga po, yung walang kakayanan at binabayaran ng gobyerno ang kanilang premium at saka po yung mga employed sector. Pero hinahanapan po namin ng paraan na yung employed sector nga po ay magkaroon ng konting differential treatment. At yun po, pinag-aaralan namin, baka po fast lane, baka po may iba pong mga dagdag pong mga amenities na pwede pong ibigay. Yun po, pinag-aaralan po namin. Opo. Doc, thank you ha. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay Thank you, po sir. kayo. Thank you. Maraming salamat sa pagkakataon na maipahatid namin itong mga programa namin, Alvin at Doris. Mabuhay po kayo. Si Mabuhay. Dr. Edwin Mercado, ang Pangulo po at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayan sa mga kapwa namin ni Bigonya na nagtatrabaho, kumakayod, ang aga-aga namin gumising. Siyempre, ang sweldo natin nakalaan sa pamilya, and at the same time, wala kang kawala, babawasan ka na ng, siyempre, una, BIR. Ang unang babawas dyan, tax partner, tax. Tax! Nako! Susunod yung SSS. Siyempre, hindi papayag yung FFF na wala din po siyang... SSS. Oo. Or sa gobyerno, GSIS. GFIS. Oo. Ang susunod, di PhilHealth, malaki-laki din Silipin mo yung payslip nyo, malaki. Kaya dapat po mayroong commensurate. May kaakibat po na benepisyo tayong lahat na mga nagbabayad. Dapat kasi maramdaman sinasalo natin yung iba wala naman tayong problema. Sinasalo natin yung iba. Okay lang. Okay lang yun. Ganyan naman talaga ang buhay. Pero sana tayo rin ay makaramdam ng kahit kaunti man lang. Kasi tayo rin naman nagkakasakit. Gumagastos din tayo. Kaya maganda yung yakap. Kasamantalahin po ninyo, ako nga hanggang ngayon, Fred, ikaw ba meron ka ng parang wala pa nga nagsasabi din sa atin ng, wala pa tayo, no? Pagparehistro na kayo. Ito tapos na to Nagrehistro na to Hindi ko lang mapuntahan yung mga doktor kasi